الله أكبر الله أكبر الله أكبر Welcome back mga listeners sa ating programa ngayon entitled Prayers of Peace, ang special program natin ngayong Ramadan. Ako ang inyong host, John Evan Dizon. Tawag niyo na akong NJ. If you want to contact us, you can call or text the following numbers: 0917-174-2777. I will repeat, 0917-174-2777. Another number that you can use to contact us is 0968-853-6607. I'm going to repeat it. 0968-853-6607. Magandang araw, NJ. Magandang araw. Magandang araw, Pastor. Good day. Good day all of to you. all. Gusto rin natin i-greet ang ating mga listeners. Alala ko nitong the other day ay nandun ako sa Mindanao. So gusto kong i-greet ang aming mga kaibigan sa Maasim, sa malapit sa General Santos City. So, assalamualaikum para sa inyong lahat. Alaikum salam. Alaikum salam. Okay, so today we're going to be talking about fasting and prayer. So, spiritual connections are quite important no, sa ating daily life, of course. Whether you are a Christian or a Muslim, that is one of the most important things that you can have, spiritual connection natin to our God. Ngayon, ang Ramadan is a time of spiritual reflection, self-improvement, and heightened devotion for Muslims worldwide. Yeah. No? So, as we have stated before. Pero sa ating perspective, of course, Dr. Myla, how can fasting and prayer during this month foster spiritual connections and growth? Kasi growth it's quite important for us. Okay, magandang tanong yan. Kasi nung nakaraan nga, nabanggit na natin na itong mga tatlong practices na ito during the Ramadan ay napaka-importante upang lalo tayong madala at mas maging malapit sa Diyos. Ngayon, meron akong isang author na nabasa, kasi nagtuturo ako sa seminaryo. Itong si Adil Calhoun ay meron siyang quotation na binanggit tungkol sa fasting. Sabi niya, ang fasting daw ay self-denial of normal necessities in order to intentionally attend to God in prayer. Ibig sabihin, yung mga normal necessities like halimbawa sa pagkain, sa pagpasok sa trabaho, o kaya kung estudyante ka, pagpasok, all of those normal necessities, what you do during fasting is you stop it or put it on hold. So kaya ang tawag sa kanya self-denial of normal necessities in order to what? To intentionally engage or attend to God in prayer. She also said that bringing attachments and cravings to the surface opens up a place for prayer. This physical awareness of emptiness is the reminder to turn to Jesus who alone can satisfy. Ano ibig sabihin nito? Kasi sa ating puso, laging binabanggit yan ng marami, NJ and Abner. Ang Diyos ay talagang siya, ay kinreate niya tayo na meron siyang bahagi sa ating buhay, sa ating puso. Pero kadalasan, dahil sa maraming concern sa buhay, sa pangaraw-araw, natatakpan, nafi-fill in itong space na to na dapat ang Diyos lang ang nandoon. So, nangyayari, ang daming basura sa buhay natin, mga alalahanin, mga problema, ganyan, and there's no more space for God. Now, during the Ramadan time, prayer and fasting helps na itong mga concerns na ito ay pumaibabaw para sila ay mawala at mabigyan ng empty space, okay, may space ang Panginoon so that He can fill us up. So
you're sacrificing yung normally yung time mo, which is, as we know, is very important to everybody. We want to always want to do something. There's not Yes. enough time Yes. in the day, not enough hours in the day for the things that we want to do. Yeah. So we are sacrificing our time. And then of course we are denying ourselves food, which as a human being, that's the basic needs. So we are all doing this because we want to get closer to God. That's right. In some ways, pwede mo sabihin, ang Ramadan is, sa Christian side, meron tayong tinatawag na mga retreats. Na you are to go away sa For a while, crowd yeah. for a while para mas mapalapit ka sa Panginoon. Interestingly, this is a practice of Isa Al-Masih. Ang Ramadan is one whole Month. na supposed to be you are to withdraw from marami actually mga bagay na i-give up ka during this month. So and the purpose is to connect with God again. Parang ganyan. So my own quote for fasting is that I would simply describe it as emptying oneself so that we can be filled by God's Spirit. That's my definition of what fasting is. Okay. Yeah, well, with these, so we've discussed the practices na can lead to inner transformation, which is of course fasting, and because of our need also for spiritual growth, because of course that is our walk as both Christians and Muslims. Right. Our spiritual growth is quite important. So Dr. Abner, what can you share with us a verse or two about the importance of the spiritual impact of fasting and prayer? Yeah, actually, maraming mga talata na naaalala, pumapasok sa isip ko. Kaya lang, naalala ko meron tayong another episode na specific lang doon tungkol sa Bible. Pero ang isang bagay na naalala ko is yung sa Isaiah 58. Actually, yung buong chapter na yun ay napakaganda. At dito ay ini-explain or ipinapaliwanag mismo ng Diyos sa pamagitan ng nitong kanyang pakikipag-usap sa pamagitan ng mga propeta kung ano ang pag-aayuno. Sabi sa Isaiah 58 verse 3, interestingly doon ko sinimulan, sabi niya, ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Diyos? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ayan. So parang sabi niya, baka mayroon tayong mga kaibigang Muslim na piling na rin, parang hindi nagkakaroon ng epekto. No? So by faith siya. No? Ang sabi dito ng Diyos, kasi pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin ninyo sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno, ay patuloy na inaapi ang mahihirap. Ayan. So sa verse 2, binabanggit, sinasamba ako kung why hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang point na dito is, outwardly, parang may mga taong parang sumusunod. Sumusunod doon sa nire-require ng Panginoon. Pero inwardly, hindi naman nangyayari yung dapat nangyayari as a result nitong for instance ng fasting. Ang fasting is not just hindi ka nakakain. Mas maganda yung hindi ka kakain pero ibibigay mo yung pagkain mo doon sa mahirap. Yun yung ano. So merong spiritual connection siya. Ano ang benefit nun? Ang benefit, meron nagsabi na fasting is good for the soul, right? Although it's also good for the body kasi maglulose ka ng weight or something like that. Pero when it comes to spiritual connections, ayon dito sa talatang ito ng Isaiah 58, sabi rito, ang gusto kong gawin, verse 6, tigilan ninyo ang pangalipin sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain ninyo at tulungan. Sabi niya, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
yaong mga tao na halos hubad na ay inyong damtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. So is the hope with our practice, the practice of fasting and prayer, is it the hope that we will then do good to others, to practice our faith as it is being taught to us that how we should act, because God wants us to act in such a way to those that are our neighbors, or those who are, even if they're just in the street, people that are less fortunate than us. And yun ang dahilan kung bakit tinawag natin itong ating series na Prayers of Peace. Right. Ibig sabihin, paano magkakaroon ng kapayapaan kung mga tao ay inaalipin, Right. o kaya nag-aaway-away, o kaya gutom. So habang tayo ay nagsisikap na makasumpong ng kapayapaan sa ating puso, importante na gumagawa tayo ng mga bagay na makakatulong doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. So ang spiritual connection is hindi lang yung ating sarili ang inilalapit natin sa Panginoon. Kinakailangan matulungan natin yung iba na mapalapit din sa Panginoon. Naalala ko yung isang talata na kung saan sinabi ng Panginoong Jesus na sabi niya, kapag gumagawa kayo ng mabuti, sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So kung gumagawa tayo ng mabuti sa iba, yung mga tao, pinupuri nila ang Diyos, na sabi nila, mabuti na lang, mayroong mga taong tumutulong sa amin. So in that sense, napapalapit ang mga taong ating tinutulungan sa Panginoon. At yun ay, dapat nating ma-realize, konektado pa rin siya doon sa konsepto ng fasting and Right. prayer. So it's actually not just spiritual connections. It's more holistic. Yes. Is just, yes, our connections to our God, pero also our connection to our community and to each other. Right. Because yung normal selfishness or acts na are for yourself ay now being replaced by acts of charity, by That's acts right. of giving to others, taking care of others. So, para sa akin naman, yung focusing on the fasting, no? One author said that fasting is an abstinence from anything that distracts one from devoting time and energy to God for a particular period of time. So, isang isang example na mismong galing sa karanasan ko, nung bagong mananampalataya pa lamang kami na magkapatid, we have such concern for the salvation of our parents, your grandparents. Kasi nag-start kami lang na dalawang magkapatid nang kami maging Adventist. So, then we got convicted dun sa concept ng prayer and fasting for the salvation of our household. So, we started praying for our parents, for our other two siblings, brother and sister. And nag-devote talaga kami ng one whole week na prayer. And then later, we followed it up ng weekly. Ay meron kami isang day na kung saan kami ay nag-fasting. And naranasan namin physically, not only being hungry, pero parang nai-elevate ka to a certain level of consciousness na ang tanging, yung hungering mo is replaced by no longer hungry kasi 1 week lalampasan mo yung stage na food ang mo. In fact, parang you are already consuming yung ibang mo sa katawan, no? Kaya nabanggit mo nga kanina na nakakapagpapayat din ang fasting. Pero hindi yun yung intent namin. Going back to my experience and to my story, no? So, naranasan namin magkapatid na pinagpipray namin ang aming mga magulang. At nakita namin yung pagre-reveal ng Panginoon. Nararamdaman namin how close God was to us. And kami din, parang feeling namin ay ang lapit-lapit ng Panginoon. We could almost touch Him, that kind of experience. And of course, yes ang answer ng Panginoon to any prayer of salvation naman, at mapupunta na tayo sa topic ng prayer niyan, but I'm just touching on it and saying that
yes ang answer ng Panginoon pagdating sa salvation ng mga tao. And naranasan namin yun kasi ang mga magulang namin, 1 year later, my mother decided that she is surrendering her life to Jesus and has accepted and been baptized as Seventh-day Adventist. And then 2 years later, my father. And then, alam niyo yun, several years later, maybe because hindi na namin ganun kadalas na ginagawa yung prayer and fasting. But, ang point there is, because we were doing this, we are being drawn to God. And God is also very, very near to us. And that mas nasasala ba yung aming intention sa prayer, yung sa request na ginagawa namin. And God has answered all those prayers for the salvation of our household. So, talagang malaki ang benepisyo ng fasting. This is a powerful reminder of the spiritual intentions behind fasting. Right. So, a follow-up to that, Dr. Myla, how can individuals from different faith backgrounds, just an example, Right. kayo na kayong daw magkapatid, so that's basically my aunt, ay Adventist na, and then of course your parents and other siblings are not. And so just an example, how can you appreciate and connect with the spiritual practices ng fasting and prayer? Kasi ang prayer and fasting naman, hindi siya parang kagaya ng baril o kaya ng armas. Na parang, di ba, itong mga instrumento na to, ginagamit mo usually to coerce someone to do what you want. Right. Hindi siya ganun sa kamay natin, hindi siya armas sa kamay natin para i-bend natin ang kalooban ng Diyos. By forcing Him? By forcing Him. Oh Lord, nagagawa ako ng ganito ha, nagpa-fasting ako. So, sagutin mo ha, Panginoon, ang aking hindi gano'n, napakawalang galang naman natin nun. Bilang mga tao lamang, sino ba tayo sa harap ng Panginoon na kaya nating i-twist ang kamay niya para sundin? No, it is already in the will of God. It's just that para bagang tayo nagkakaroon ng isang connection sa Kanya na na-align yung ating mga mithiin at ating ghost sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos is maligtas ang tao. So, na-align. Nagkakaroon tayo ng concern para din sa kaligtasan ng ibang tao. Mayroon ka bang idadagdag? Sabi, how do we connect? Coming from different faith background, para sa mga Kristiyano, actually kahit may mga namit ako na mga Roman Catholic na talagang they spend time away from work, away from everything. Meron silang retreat na pinupuntahan, kuminsan sa mga kabundukan sila nang pupunta. In other words, katulad ng definition ni Dr. Myla na sabi niya, ang fasting is nag-give up ka ng mga certain things para makapag-spend ka ng time with God. It may not be fasting, pero the important thing is you have time na hindi ka dinidisturbo, panahon na kung saan sabi mo, this is my quality time with God, parang ganon. I think regardless of ano man ang ating faith background, whether Kristiyano tayo, whether tayo Muslim, o ano pa man ang ating background, ang relationship sa Panginoon is available. Ang question lamang is, are we willing to spend time with Him? So I hope na ang ating mga listeners, tayo, lahat kayo, aming mga listeners, will consider na during this month of Ramadan, regardless of our religion, I hope we will consider to have a mas malalim na relasyon o ugnayan sa Panginoon. Final question, Dr. Myla. So as we have been talking about fasting, how do we fast? How would we practice fasting?
Okay. How should we practice fasting? So there are different types of fasting, no? At yun ay matatalakay natin doon sa another episode tungkol sa biblical fasting, yung types of fasting. But for now, since connected tayo sa Ramadan practices, so yun sa kanila syempre is yung the whole day fasting. Ngayon masasagutin ko siguro yung sa question, anong dapat natin gawin during the time that we are fasting. So nagtuturo ako ng kurso na spirituality. So mula doon ay aking i-share yung ibang mga binabahagi ko sa aking mga estudyante. Number 1 is while you are fasting, dapat nasa iyong tabi o nasa iyong harapan ang either Bible or your Quran kung yun ang iyong ginagamit para sa iyong spiritual feeding. And para doon sa hindi complete fasting ang ginagawa, you can have your glass of water with you para you also drink while you are fasting. But for those who are doing full fasting, and we will talk more about that in another episode, is that the Bible or the Quran will be enough. Yeah. And then place yourself in the presence of God. Offer yourself and your time to God by repeating Samuel's word, "Speak, Lord, your servant is listening." Or simply say, "Nandito ako, Panginoon, nakikinig ako sa iyo. Makikinig po ako sa inyong salita. Kausapin po ninyo ako." Sa ating mga kaibigang Muslim, meron silang tinatawag na niyah. Niyah is yung prayer mo ng intention. So before nila sisimulan yung anumang bagay, sinasabi nila, ngayon ay aking gagawin itong isang bagay na ito. Bawa, kung mag-start siya ng fasting, ako po ay magpa-fasting ngayon para sa something like that. It's like a declaration. They call it niyah. Okay. So, yung pag nagawa mo yung ganun bagay, dineclare mo sa sarili mo sa Panginoon, sinabi mo sa Kanya, "Lord, ako ay mag-spend ng time na ito sa pananalangin, ngayong oras na ito, at kayo po iniimbitahan ko magsalita sa akin." The other thing that you can do during this time is also spend some time worshiping God for His faithfulness. Marami sa atin ang hindi nakakapagpasalamat na madalas sa Panginoon. Nature natin yan bilang tao, hindi tayo mapagpasalamat. So, yung sa panahon ng pagpa-fasting and prayer natin, ay isang panahon na ito na pwede tayong magpasalamat sa Panginoon. Magbilang ba tayo? Bilangin natin, "Panginoon, pinasasalamatan kita tungkol sa pagbibigay mo po sa akin na hindi ako nag-aksidente nung nakaraang week, muntik na ako at pinoteksyon na ninyo ako. Nagpapasalamat din po ako ngayong week na to kasi binigyan niyo po kami ng pangtawid gutom. Walang-wala na po akong pera, pero dahil malayo pa po ang swelduhan." Pero yung mga example po yan na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Gayon din naman po, itong sa panahon na ito, dahil tayo naman po mismong iniimbatahan talaga ng Panginoon, na i-express natin ang desires natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Kanya na maunawaan natin ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. And then, magbigay din tayo sa time, kasi mahaba naman yung yung maghapon no? So, bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na magsalita talaga. Let us just be quiet. During our prayer time, manahimik po tayo at atin pong hayaang magsalita talaga ang Panginoon. Maaaring yun ay marinig natin sa ating isipan, o kaya maaaring marinig lamang natin sa ating puso, o kaya sa paghabang nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, ay mismo magsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang salita. So yun ay mga paraan kung paano po natin gagawin na ang Panginoon ay makakausap natin o magpapakilala ng kanyang sarili during sa prayer and fasting time natin. Meron pa pong ibang mga bagay na pwede tayong gawin. Like halimbawa po, pwede po tayong para po mas lumalim ang ating pagkaunawa, ay atin pong gagawin na may specific mga talata po tayo na pagko-concentrate ng ating pag-aaral sa mga panahon na iyon. Pero pwede rin naman po na tayo kasama sa fasting na gagawin natin, at which is ginagawa ito ng mga kaibigan nating mga Muslim, So does that mean during fasting, no cell phone? Kasi For some, it depends, I guess, to the person
No, hindi natin sinasabi na panglahatan ito na gano'n. Pero meron mga particular na mga tao na gusto nilang i-extend na talagang magkaroon ng silence. Ako ginagawa ko din actually yan sa class ko na spirituality, no, na meron kaming retreat na where the cell phones are banned, off. Naka-off sila. Ay talagang pagkatapos po ng retreat ay sila appreciated nila yung time na na-spend nila sa Panginoon. Why? Because ang tawag sa Biblia kasi is the still small voice ng Panginoon. At hindi mo yun maririnig pagka ang dami-daming distraction. So, the prayer and fasting time is a time where we can really reconnect with God. Okay. Thank you. It is quite refreshing to hear yung light. Shared siya na values natin sa sa devotion and self-improvement. But we are all very thankful for this chance to discuss it. As we're going to close, let's first, this is the program for prayers of peace. That's once again I'm going to ask Dr. Abner to give us a closing prayer piece. Okay, so mag-start ako and then tutuloy uli ni Dr. Myla and then I will end the prayer. Muli, tataas natin ang ating mga kamay at magsisimula tayo sa Arabic na statement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. O dakilang Ama na nasa langit, kami ngayon lumalapit, nagpapasalamat sa pagkakataon na aming mapagnilay-nilayan ang tungkol sa pag-aayuno. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na sana ang bawat isa sa amin na kasama namin ngayon, mga nakikinig, ay inyong patnubayan, sapatan ang kanilang mga pangangailangan, tulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, at nawa, Panginoon, kung ano man ang kanilang kailangan, ay inyo silang tustusan. Dakilang Ama, maraming salamat po at binibigyan nyo kami ng pagkakataon at ang aming mga kaibigang mga Muslim na makapagtalaga ng mahabang panahon upang mas kilalanin ang inyong dakilang kalooban. Sana, Panginoon, na ipakilala mo ang inyong boses, ang inyong tinig sa mga kaibigan namin na mga Muslim, as well as dito po sa mga kapatirang mga Kristiyano na kung saan ay naghahanap din po sila sa inyo. Panginoon, ipakilala niyo ang inyong sarili, maaaring ito sa pamagitan ng mga visions, maaaring sa panaginip, ipakilala niyo po ang inyong sarili sa aming mga kaibigan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ibinibigay mo sa amin, sa kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin. At nawa, Panginoon, ang marami pang mga tao ang higit na makakilala na ang isang dakilang Diyos na kagaya ninyo ay mapagmahal sa inyong mga nilalang. Maraming salamat po sa pagninilog po sa aming panalangin sa pangalan pong lahat ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you to our listeners for being part of this insightful discussion. If you would like to contact us, you can call or text the following numbers: 0917-174-2777. I'm going to repeat: 0917-174-2777. Another number that you can use to contact us is 0968-853-6607. I'm going to repeat: 0968-853-6607. This is NJ signing off. May the spirit of fasting and prayer in Ramadan inspire us all to seek peace, justice, and unity in our shared journey of faith. بسم الله الرحمن الرحيم